tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, pare. Dinalahan ko kayo ng merienda. Nagluto ng tulon si Ermat. Pati soft drinks. Merienda muna. Oo pare, kanina ka pa ba dyan sa likuran ko? Oo. Hindi mo lang ako napansin dahil busy ka sa panunukli mo. Halos nagsabay-sabay kasing nagbabayad ng mga suki natin eh. Oh, ano ba yung dala mo? Turon nga. At ito, dinagdagan ko ng cheesecake. Napadaan kasi ako sa may bakery, kaya doon ako bumili nitong merienda natin. Mapalad pala kami at ikaw ang naging boss namin pare. Alaga kaming mga trabahador mo. Huwag ka mag-alala. At alam ko, babalik ang kabutihan na ginagawa mo sa amin. Sabi nga, pagtanim ka ng kabaitan sa kapwa, at aani ka ng kabaitan. Sige pala, kailan ba kayo magsasama sa isang bubong ni Carla? Naghahanap pa kami ng apartment na mauupahan namin. At kapag nakahanap na kami, saka na siguro ko aalis ng bahay. Desidido ka na ba talaga sa desisyon mong yan, pare? Paano na si Melba? Paano na siya? Ikaw na lang kumuusap kay Melba, pare. Pero wag mo sasabihin sa kanya yung desisyon ko. Ang mga magulang mo, alam na ba yung plano mo? Hindi ba't botong-boto sila kay Melba? Oo, pero pagdating sa bagay na yan, wala silang magagawa. Sige, pare. Iwalamutan kita. May usapan kami kasi na magkikita kami ni Carla ngayon eh. Ikaw na munang bahala kay Melba, ha? Hello, sweetheart. Ay, naku. Harapin mo muna siya, pare. Sige na. Teka muna. Nakita ka na niya. Kausapin mo na lang kahit saglit lang. Oh, sweetheart. Hello, good morning. Hi, Fred. Hi. Pare, paano na? Narito na si Melba. May kasama ka na. Uwi na ako. Oh, Melba, ikaw nang bala sa kaibigan ko ha. At mukhang nagpapayaman talaga eh. Sige, alis na ako. Saludo ako sa sipag mo. Madali kang yayaman yan eh. Pangarap ko talagang yumaman sweetheart. Dahil ayoko nang danasin pa yung pinagdaanan kong hirap noon. Mukhang abalang-abala ang sweetheart ko at pawis na pawis pa. Teka nga't, pupunasan ko yung noo mo. Oo. Oo nga, sweetheart nagsiuwian na kasi mga mekaniko ko ako napilitang tumapos nito kasi kukunin bukas na umaga to. Oh, hindi bali. Naririto naman ako Sasamahan kita. Hindi kita iiwanang mag-isa. Okay lang ako dito. Umuwi ka muna sa inyo kasi baka hanapin ka ng inayatitay mo. Alam naman nilang naririto ako kaya hindi sila nag-aalala. Teka, ano bang maitutulong ko sa'yo? Napunasan mo ng pawis ko. Noo ko. Okay na yun. Alam mo, naisip ko lang na matanda na ang inay mo. Ano kaya? Kung ako na lang ang maglalaba ng mga damit mo. Alam mo, mas malinis ang kusot ko kasi bata pa ako kung ikukumpara sa kusot ng inay mo. Hindi kayo nakakaya yun. Hindi pa nga tayo kasal Oo, di pakasalan mo na ako para hindi ka mahihiya kung lalaban ko ang mga damit mo. Ano? Niyaya ka ng kasal ni Melba? Oo Gusto ko
ipaglaba ko ng mga damit. Siyempre, sabi ko, hindi pa naman kami mag-asawa para ipaglaba niya ako ng mga damit ko. Eh, sinabi na pakasalan ko na raw siya para hindi na raw ako nahihiya kung siya na yung maglalaban ng mga damit ko. Ibig lamang sabihin pare, gusto na rin mag-asawa ni Melba. Kaya, bakit hindi na lamang siyang yayain mong ikasal, total? Magkabilang partidos nyo gusto ang isa't isa Pare, mas gusto ko si Carla kaysa kay Melba. Paano? Na ibigay ko na sa iyo mga sahod niyo. Hindi pa ba kayo uuwi? Mukhang pinapauwi mo na ako niyan pare Oo, kasi magsasara na rin ako ng talyer bakit? Gusto mo pa rin bang dito ka sa talyer? Uwi na rin ako pare, lalo na't bagong sahod. Didiretso ako ng mall. Baka gusto mong sumama. Mauna ka na pare. Tatapusin ko lang itong pinapagawa ng customer natin. Bakit pa ikaw ang gagawin yan? Gagawin naman yan ng mekaniko bukas. Nagmamadali yung may-ari Baka hindi ko ginawa ito, ipupull out na yan. Sayang naman. Talaga bang tuloy ka dun sinasabi mong pakikipag-live-in mo kay Carla? Oo. Tuloy na tuloy yun pare para magsama na kami. At hinda mo yung bulsa mo dahil ikaw magiging ninong na magiging pangalan namin ni Carla. Anong sasabihin ko kay Melba kung tatanungin ako? Sabihin mo, magpapatayo ko ng ibang talyer sa ibang bayan. Kaya matatagalan bago kami magkita. Sweetheart! Pare, si Melba. Alin na naman. Pwede bang kausapin mo muna? Dahil hindi ko siya maharap ngayon. Ano? Pero pare, ikaw rin ang hahanapin niyan. Sige na pare. Ikaw munang kumausap sa kanya. Dahil, minamadali ko itong sasakyan. Mabuti na lang at nakumbisi si Fred ni Melba na iwan ako sa talyer. Kundi nandun pa rin ako sa talyer hanggang ngayon. Bali, ito ang unang gabi namin magkasama ni Carla sa iisang bubong. Magsasama kami na parang mag-asawa. Nakaka-excite naman. Sweetheart, ano bang ginagawa mo dyan sa sala? Halika na dito sa loob ng kwarto. Nasa loob na palas ng kwarto si Carla. Hindi ko na malayan. Oo, andyan ako. Ang sarap ng pakiramdam. Ganito palang kasaya kapag kakasama mo sa iisang bubong ang gusto mong babae. Totoo bang sinabi ni Fred na magtatayo ka ng panibagong talyer? Oo. May nag-alok sa akin ng pwesto at maganda dun. Social ang dating. Big time ako dun. Pero paano na ako? Pero paano ang relasyon natin? Anong paano ka? Hindi naman ako nagkikipaghiwalay sa'yo. Ang ibig kong sabihin ay mapapalayo tayo sa isa't isa. Mamimiss kita. Tayo pa naman Tayo pa nga. Pero siguradong mahahatin ang oras mo niyan. Isa pa, paanong talyer mo? Paano mo pa maasikaso kung magbubukas ka pa ng bagong talyer? Ay, naku. Andyan naman si Fred Sa kanya ko muna ihahabili ng pamamahala ng talyer. Sigurado ka? Oo naman. Alam mo, may tiwala ko kay Fred. At kaibigan ko na rin ng mga mekaniko. Hindi nila pababayaan ang talyer. Maalala mo pa kaya ako
kung naruroon ka na sa kabilang bayan? Oo naman. Nandyan naman si Fred eh. Siya na muna ang bahala sa'yo. Oh, Melba, ikaw pala. Gabing-gabi na nasugod ka. At teka, mag-isa ka lang ba? Kaya nga po ako naririto para tanungin sana kung naririto si Rudy. Mula kasi nung umuwi siya hindi pa niya ako tinext. Gusto ko lang sana siyang kumustahin. Ano bang sabi sa'yo? At teka, pumasok ka muna. Kumain ka na ba? Opo, kumain na po ako. Yun nga po. Magpapatayo daw ho siya ng panibagong talyer sa kabilang bayan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong natatanggap na tawag niya o kahit text lang sana. Tinext niya ako kanina. Pero sinabi lang na okay lang daw siya. At sinabi pa na magte-text ngayon. Pakisabi lang ho, pag mag-text ulit, natawagan ako o kahit text lang. Oo, huwag kang mag-alala. At pag tumawag ulit, sasabihin ko na tawagan ka. Teka, nagriring ang cellphone ko eh. Baka siya na to. Siya na nga. Ang mabuti pa, ikaw na lang ang sumagot sa tawag niya para mawala ang agam-agam dyan sa puso mo. Sige po, salamat po. Hello, sweetheart! Nasaan ka? Ako ito, si Melba. Naririto ako sa bahay niyo. Kaya binigay sa akin ng inay mo ang cellphone sa akin. Okay lang naman ako. Pero ito, namimiss kita. Kumusta ka na ba? Kailan ka ba dito uuwi? Sige. Hintayin kita. Bye! Oh, anong sabi ng anak ko? Uuwi raw siya dito, pero hindi pa niya alam kung kailan. Ay nako, ang lalaking yun, pati tuloy ako, ay nakakapagsinungaling na rin kay Melba. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko. Pare, kumusta na ang kita ng talyer? Tulad pa rin ng dati pare. Natagdagan nga lang tayo ng dalawang suki kaya natagdagan din ang kita. Mabuti kung ganun. Sabi ko nga ba, nasa mabuting kamay ang talyer ko eh. Ikaw naman, kumusta? O ano, kumusta ang buhay may asawa? Masaya ka ba? Oo naman. Masaya ko pare. Para akong nasa lapa. O siya nga pala. Ano palang sabi ni Melba? Tinatarong din ba ako sa'yo? May nanliligaw na ba sa kanya? Oo pare, may nanliligaw sa kanya. Siyempre, sa ganda ba naman niyang yun, hindi siya ligawan. Kaso, ayaw magpaligaw dahil nga may nobyo siya at ikaw yun. Huwag ka na may Ikaw naman kasi. Baka may makarinig sa'yo eh. Sabihin ba kay Melba makarating sa kanya? Ano ba talagang plano mo kay Melba? Gagawin mong Paulina? Kaya nga kita kinausap ngayon. Kung may manliligaw sa kanya, sabihin mo, sagutin na. Para may baling ng pansin niya sa iba. At baka limutan na niya ako. Bakit? Wala ka na bang planong balikan siya? Mahal na mahal ka ni Melba. Mahal ko rin si Melba pero mas mahal ko si Carla eh. Kaya ikaw nang bahala sa kanya. Kung ganun ay ipagtapat mo yan sa kanya para hindi na siya aasa pa sa'yo. Ikaw na lang ang bahala magsabi sa kanya pare. Dahil baka hindi rin yun papayag kung ako ang kaharap niya.
Nagkausap na ba kayo ng anak ko? Hamil ba? Hindi pa nga ho eh. Tinatawagan ko nga siya kagabi para alamin sana ang tungkol sa BIR. Pero nagri-ring lang ang phone niya. Hindi niya sinasagot. Bakit? Ikaw ba ang nagpa-process ng BIR? Ay wala ba si Fred? May emergency kasi sa kanila. Kaya ako ang tinawagan kasi deadline na sa BIR. Ay nako, ang anak ko, nasusobrahan na yata ang pagiging abala. Marami na tuloy nakakaligtaan. Mabuti na lamang at naririyan ka. Kung hindi, ay nako, baka babagsak ang negosyo niya kung hindi maasikaso. Okay lang naman ang takbo ng negosyo niya. Ang inaalala ko lamang ay mga customers niya dahil madalas ay hinahanap siya ng mga suki niya. Ay, magaling kasing makipagkapwa-tawa ang anak ko. Yun siguro ang hinahanap-hanap ng mga customers niya. Huwag po kayong mag-alala. Marunong mamahala sa negosyo si Fred. At naririto rin po ako na umaalalay. Pero iba pa rin kung si Rudy mismo ang nakikita ng mga suki niya dahil hinahanap siya. Maya't maya siguro naririto na si Fred. Siya naman ang tatao dito. Ang dami ko ng labahan. Nabuntunan na tuloy ako ng labahan dahil sa pamamalagi ko dito sa talyer. Kumusta kaya si Rudy? Kailan kaya siya uuwi dito? Namimiss ko na siya. Sana umuwi siya ngayong linggo. Oh, Milba. Oh, Fred, ikaw pala. Mabuti dumating ka na. Wala pa rin ba si Rudy? Ha? Bakit wala ba siya dito? Ang sabi sa akin pupunta siya dito ngayong araw. Talaga? Pero, bakit wala pa siya? Ang sabi nga sa akin nang mag-text siya dadaanan niya ako dito para kumain sa labas. Ito nga, kanina pa ako naghintay sa kanya Nakalimutan na naman yata. Kawawa naman si Melba. Umaasa sa wala. Matagal nang wala sa kanya si Rudy. Hindi lamang nito masabi ng harapan Ano kaya kung niligawan ko na siya? Panahon na yata para ligawan ko siya. Total, hindi na siya pinapansin ni Rudy. Kaysa maligawan pa siya ng iba. Ako na lang. Oh, Fred! Nakatitig ka lang sa akin. May uling ba ang mukha ko? Ha? Wala. Gusto lang sana kitang yayain Oh, saan? May alam ako na bagong bukas na resort. Baka gusto mong mamasyal doon. Maganda raw doon Pero paano itong talyer? Sarado naman tayo bukas. Bakit hindi na lang tayo mamasyal para naman makasagap tayo ng sariwang hangin at hindi na lang laging tambot ang nalalanghap natin. Ano? Hihingi ka na naman sa akin ng pera. Halos araw-araw na lang humihingi ng pera sa akin. At anong gusto mo? Magmukha akong lotion? Hindi ba't nangako ka sa akin na susuportahan mo ako? Oo nga, pero hindi naman araw-araw hihingi ka ng pera. Iisa lang naman ang negosyo ko Saan mo ba kasi ginagastos mga binibigay ko sa yung pera? Ako naman ang nagbabayad ng apartment, ng pagkain natin. Wala ka namang pinagkakagastusan Saan mo ba dinadalang pera ko? Ganon! Hinahanap mo kung saan ko dinadala ang pera mo. Pinambibili ko ng make-up ko. O ano, may reklamo? Araw-araw ka lang bumibili ng make-up Sobra ka naman. Hindi ko pinupulot yung pera, no? Ang lagay pala niyan, inasawa mo lang ako para gawing lotion, ganon. Hindi naman sa ganun.
Ang akin lang naman, matuto ka namang gamitin sa tama ang pera. Bakit? Nagsusugal ba ako para sabihin mong sama-sama ko dinadala ang pera mo? Naninigarilyo ba ako? Umiinom ba ako ng alak? Sabihin mong masama ko dinadala ang pera mo. Marami nga dyan ang naninigarilyo ang kanilang mga asawa. Umiinom pa ng alak. Pero pinapabayaan sila ng mga asawa nila. Samantalang ako na sa mga gamit at make-up ko lang ginagamit ang pera mo, kung manimbat ka, wagas! Sabihin mo lang, kung hindi mo kayang ibigay ang luho ko para alam ko na ang gagawin ko, hindi yung sinisita mo ako palagi. Dahil natutulili na ang tenga ko sa'yo! Nag-iisa ka lang. Magmula ng Ano ang mangyayari sa relasyon ni na Carla at Rudy? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.